Despite our best efforts, sometimes things don't work out the way we want them to. Iyon ang paulit-ulit na umuukil-kil sa pandinig ni Martin habang nakatitig siya sa kawalan. Nasa balkon siya ng bahay ng pamilya ni Chino sa Laguna. Wala nang ibang nakatira doon kundi isang malayong kamag-anak dahil may sariling bahay ang kaibigan niya sa Quezon City. Ginagamit na lang iyon na bakasyonan dahil may kanya-kanyang buhay na magkakapatid nito. Kapag may oras sila ni Chito ay nagpupunta sila roon, nagiinuman ng kaunti, naghihingahan ng mga sama ng loob at frustration sa buhay. Kung mayroon man, ng mga sandaling iyon ay nag-uumapaw ang nararamdaman niyang frustration. Para kasing palabunan ng palabong matupad ang pangarap nila ni Charlene na magkaroon ng anak. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang mapilitan sila ng kanyang asawa na mag-undergo ng artificial insemination. Naka-4 na cycle na sila pero ang lahat ng mga iyon ay hindi nagtagumpay. Just yesterday, Charlene had her period. Ibig sabihin, hindi na naman sila nakabuo. Natural lang na ma-depress sila. It was becoming obvious that the method they were using was not working. Malamang na hindi talaga kayang mag-fertilize ng itlog ang mga sperms niya. Malaki-laking halaga na rin ang nagagastos nila roon. Kung hindi pa niya kamag-anak ang doktor nila, ay malamang na mas malaking pera ang kakailanganin nila. Pero hindi lang naman yun ang tungkol sa pera. Emotional investment din yun. Magpapa-inseminate si Charlene, aasa sila, pagkatapos ay mabibigo lang sila. Ang hirap ulit-ulitin iyon. The next option would be to try artificial insemination using a donor. Hindi na sa kanya ang gagamiting sperm. Masakit para sa kanya na tatanggapin iyon. It made him feel less of a man, and he had to admit the idea of having stranger's baby was freaking him out. Kaya nga hanggang maaari ay hindi niya gugustuhin mag-ampon. Siguro'y papatulan lang niya yun kung sobrang desperado na sila. With artificial insemination using a donor, at least the baby would be half Charlene's. Kaya lang ay hindi talaga siya komportable sa ideyang wala siyang kaalam-alam kung sino o anong klaseng tao ang ama ng anak niya. Alam niyang ini-screen ng mabuti ang mga sperm donors, pero pwede bang malaman ng lahat-lahat tungkol sa isang tao sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri lang? Gayunman, kumpara sa kaligayahan ng asawa niya, ay handa siyang gawin ng lahat. And it was Charlene who was more desperate to have a baby. At dahil mahal na mahal niya ito, ay handa siyang gawin ng nararapat para matupad ang pangarap nito. Sumailalim na sila sa counseling. Tinalakay roon ang posibleng maging epekto sa kanila ng pagbubuntis nito na gamit ang sperm ng ibang lalaki. Kahit paano ay naisip niyang matatanggap niya iyon. Sinabi rin ng kanilang counselor na sa maraming pagkakataon, kapag naipanganak na ang bata at lumaki na ito, nakakalimutan nitong ama na hindi siya similya nito nagmula ang batang ipinagbubuntis ng asawa nito. Natututuhan na rin nitong mahalin ng bata na tila ba't dugot laman nito iyon. Oh, baka sakaling malunod yan. Ani Chito na hindi niya namamalayan na kalapit na pala sa kanya. Isang bote ng serbesa ang iniabot nito sa kanya. Tahimik na inabot niya ang beer. Tumabi sa kanya si Chito. May problema ba pare? Baka makatulong ako. Tinitigan niya ito. Matagal na rin silang magkaibigan nito at marami na silang pinagdaanan. Masasabi niyang kilalang-kilala niya ito. Dahil sa naisip ay biglang may umilaw na ideya sa isip niya. Nakakatakot kang tumingin pare. Parang pinagnanasaan mo na ako niyan ah. Pabirong sabi nito. Ulul, hindi kita type. Natatawang sagot niya. Sa likod ng isip niya ay naroon ng isang ideyang posibleng makatulong sa kanya. Nilagok niya ang laman ng bote. Hinayaan niya ang pagsamantalahang tangayin ng malamig na likudo ang pamamigat ng kalooban niya. Ano ba kasing problema mo? Tanong nito. Muli siya napatitig sa kawalan. Nagdalawang isip siya kung sasabihin ba rito tungkol sa pinoproblema niya dahil para na rin namang ipinakita rito ang isang malaking kahinaan niya bilang lalaki. Ngunit sa bandang huli
Nanaig din ang kagustuhan niyang may mapaghingahan sa kasalukuyang nagpapabigat sa dibdib niya. Charlene and I, we're trying to have a baby. Panimula niya. Really? Good for you. Mukhang magiging kitang hinaanak ko. Komento agad nito. That's just it. We couldn't seem to make one. Anong ibig mo sabihin? Bumuntong hininga muna siya. May problema eh. Mababa ang sperm count ko. They are also not very active. Have you tried going to a fertility clinic? Tumango siya. Nasubukan na rin namin ang artificial insemination. Napamaang ito sa kanya. Ano nangyari? Tila nanatansya niyang tanong nito. It didn't seem to be working. Nakakaapat na attempts na kami and so far, napailing siya. Huwag kang susuko. Baka naman hindi niyo palang talaga natatapatan or whatever. Umiling siya. We have another option. Mas drastic yun, pero sa ngayon ay handa na kaming patulan yon. Really? What is that? Artificial insemination using sperm donor. I see. Tumango-tango ito. Walang masama ron. Iyon ay kung okay lang sa'yo. I have some reservations. That's but natural. A sperm donor would be a stranger. Mas maganda naman ng ganon, di ba? He would be an anonymous individual. Honestly, I find the idea kind of freaky. Bakit naman? Hindi ako komportable sa ideyang hindi ko alam ang lahat-lahat tungkol sa magiging ama ng anak ko. I mean, okay, I know that donors are thoroughly screened, but well, how can they really be assured that donor is 100% okay? You'll just have to trust the experts, I guess. Pare, magiging anak ko ang pinag-uusapan natin. Pwede ko bang ipagkasapalaran iyon? You have to. Iyon ay ko itutuloy niyo ni Charlie ng balak niyo. I have something else in mind. Saad niya. Ano yun? Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang sasabihin niya. Before I start, gusto kong ipakiusap sa'yo na pakinggan mo ko ng bukas ang pag-iisip mo. Anya. Nakakakaba ka naman. Biro nito. Kahit nga ako kinakabahan, pero sa palagay ko ay ito ang mas magandang paraan. So here goes. Minadali niya ang pagsasalita. Kapag nagpatumpik-tumpik kasi siya, ay baka takasan siya ng lakas ng loob. Wow, bulalas nito nang matapos siya sa paglalahad. Chito looked so shocked. Hindi niya masisisi ito. Kahit siguro siya ang nasa lugar nito ay ganun din ang magiging reaksyon niya. Is this some kind of a joke? Nito na tila naghihintay ng punchline mula sa kanya. Sana nga'y isang biro lang ito. Anya. Oh man, usal nito nang marahil ay mahinuha na seryoso siya. Hindi alam ni Chito kung anong iisipin sa katatapos lang na inilahad sa kanya ni Martin. No way. Automatiko at may bahid ng panghimagsik ang naging tugon ng kalooban niya. Sa ganitong paraan lang ako makakatiyak na kilalang kilala ko ang pagkatao na magiging ama ng anak ko. Alam ba nito sinasabi nito? Hindi pa naman siguro to lasing. Nakakadalawang boteng beer pa lang ito. Pero tila nakaisang case na ng beer ito sa mga pinagsasasabi nito. Ipinapakiusap kasi nito sa kanya na siya maging sperm donor sa isasagang artificial insemination kay Charlene. Napailing siya. Kung alam mo lang, Brad, sa loob-loob niya. Napakalapit nilang magkaibigan ni Martin pero may isang lihim na hindi niya magawang sabihin dito. At mamamatay na yata siya pero hindi niya sasabihin iyon dito. Napalunok siya. Biglang may lumitaw na eksena sa isip niya. Halos kararating lang niya noon galing sa isang mahaba-habang panahon ng pamamalagi sa States. Business trip ang dahilan ang pagpunta niya roon. Pero bago pa man siya tumulak papunta sa Estados Unidos ay medyo matagal silang nawala ng komunikasyon ni Martin. Busy ito sa trabaho nito at busy naman siya sa kumpanya nila.
Nang makabalik siya sa Pilipinas ay tiyempo namang tinawagan siya ni Martin. Nagpumilit ito na magkita sila. May iaanunsyo raw ito. Na-curious siya kaya pumayag siya kahit tambak ng naiwan niyang trabaho sa kumpanya. Sa isang restaurant sila nakita. Nas nauna itong dumating sa kanya at ilang sandali pa ay masaya na sila nagkwekwentuhan. "Shall we order?" Tanong niya rito pagkatapos niyang iabot dito ang ilang mga pasalubong niya. Noon lang din ito nalaman na umalis siya patungong States. Sumulyap ito sa relo nito. "Is it okay if we wait a few minutes more?" Nito. "No problem. May hinihintay ka ba?" Tanong niya. Medyo." Napakunot noo siya. "Sino?" "Basta," nakangiting sabi nito. Na-curious siya sa iginawi nito pero hindi na siya nagulat pa. Okay, in the meantime, tell me what your big announcement is all about," sabi niya rito. "It's about me getting..." Naudlot ang pagsasalita nito nang mapatingin ito sa gawing likuran niya. Biglang umaliwala sa mukha nito at nangislap ang mga mata. Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Napanganga siya. He felt as if his breath was knocked out of him when he saw the woman standing just a couple of feet away from them. He was totally mesmerized by her angelic and lovely face. Ng mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay literal niyang nararamdaman ang pagbaon ng palaso ni Cupido sa sentro ng puso niya. Hirap siya makahinga dahil sa samot-saring damdaming binuhay ng babaeng iyon sa puso niya. Hindi siya naniwala noon sa love at first sight pero piping patunay ang nangyayari sa kanya ng mga sandaling iyon na totoo iyon. Hindi niya maiaalis ang mga tingin niya sa babae habang palapit ito sa kinaroroonan nila. "Hi!" Nag-aalangan ng ngiting sumilay sa mga labi nito nang huminto ito sa tapat nila. "Charlene!" Masayang sambit ni Martin. Napalingon siya rito. Umahon agad ito sa kinauupuan at nilapitan ng babae sabay akbay rito. Lalo siyang natulala sa nasaksihan. "This is my big announcement," ngiting-ngiting pahayag nito. "Charlene, this is Chito, my best friend. Chito, meet Charlene, the woman I am going to marry." Hindi siya agad nakapagsalita. Nang makabawi ay pinilit niyang ngumiti. "I am so pleased to meet you," sabi niya. Sana'y hindi niya mukhang yui ang naiproduce niyang ngiti. Dahil sa totoo lang, walang malayo sa pagngiti ang nais niyang gawin. What a cruel joke. Ngayon lang siya nakakita ng isang babaeng ganun kalaki ang epekto sa kanya. Natsyempo pa na fiancé ng matalik na kaibigan niya. Nang kamayan niya si Charlene, tila siya na kuryente. It seemed she had the softest hands he had ever held. At parang ayaw na niya yung bitawan. He knew right there and then that he needed to stay away from her. Kung hindi ay baka meet siya ng pagkakaibigan nila ni Martin, ang damdaming biglang lumubog sa kanya. "You are like a brother to me," ani Martin na nagbalik ng diwa niya sa kasalukuyan. "Kahit nga siguro may kapatid ako, ay malamang na ikaw pa rin ang gugustuhin kong maging ama ng anak ko." "Martin, I'm sorry. This is way too much for me to take in," pagtatapat niya. And he meant it with all his heart. Siya at si Charlene, bubuo na isang sanggol? The idea was threatening to blow his mind away. Hindi sila magsisiping nito, oo. Pero kahit na, masyadong intimate ang bagay na iyon. "I know, pasensya ka na. Medyo nawala ako sa sarili ko." Anito. "Sinabi mo pa," sang-ayon niya sa pabirong tono. Humugot ito ng malalim na hininga. Sa tingin niya ay depressed talaga ito. Bigla siya nakaramdam ng awa rito. Bakit hindi niya natugunan na ganung lalaki at kalaki ang problema ng kaibigan niya? Kung sa bagay, napaka-pribadong bagay niyon kaya siguro hindi nito ipinapahalata sa kanya ang kinikimkim nitong problema. "How is Charlene taking it?" tanong niya. "Badly. Mas desperado siya magka-baby kami kaysa sa akin."
I wish I could help. And yeah, you can but I don't understand if you don't want to. Nakonsensya siya. Ang tagal na nilang magkaibigan ni Martin. Ang dami na nilang pinagsamahan. Kung tutuusin ay maliit na bagay lang ang hinihingi nito sa kanya. It was just sperm for goodness sake. Pero parang hindi siya komportable sa ideya magkakaroon siya ng anak sa babaeng gusto sana niyang maging kanya pero hindi maaari. I better get going. Baka mag-alala si Charlene. Sinabi ko na magkasama tayo pero alam mo naman yon. Paalam nito. Sige, sabay na tayo. I need to get back to my place too. Marami pa akong aasikasuhin doon. Habang binabaybay niya ang daang maghatid sa kanya pabalik sa Quezon City, ay abala siya sa pag-iisip. Was he letting his friend down? Was he making too big deal out of the whole thing? Hindi niya alam ang sagot, and it was too damn frustrating for him to be so indecisive. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.